Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon kasabay ang pagbatikos sa patuloy na mga atake laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila wala ng malinaw na plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa dahil nakatuon na lang ito sa pag-atake sa kanya sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Muling binalikan ni VP Duterte ang mga issue kaugnay ng investigasyon laban sa kanya na bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Pahilig kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara, nandiyan pa rin si Inday Sara. Kaya naman sa nalalapit na 2025 midterm elections, mariing ikinampanya ni VP Duterte ang pagboto ng diretso o block voting sa 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama. Nagpaalala rin ito sa publiko na maging matalino sa pagboto para sa pagbabago. Ayon sa pangalawang Pangulo, naniniwala siya na dahil hindi siya basta maalis ng administrasyon sa posisyon, pinuntirya na lang nito ang kanyang mga mahal sa buhay gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang papalapit ang eleksyon, asahan pa na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Iantay kayo. Marami pa yang darating. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.